Sa edad na 63, matapos isuko ang kanyang bahay para sa isang operasyon sa puso na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso, inakala ni Tatay Allen na ang silid sa bahay ng kanyang anak ang magiging kanlungan niya. Ang init ng isang pamilya ang tanging hiling niya habang nagpapagaling. Ngunit isang gabi, ang mga salitang binitiwan ng sarili niyang anak na si Tara ay mas tumagos pa kaysa sa kusilyo ng siruhano. Itay, sabi ng asawa ko, pabigat ka raw. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa isang malamig na evacuation center, hanggang isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Isang estranghero ang lumapit at nagsabi ng mga salitang magpapabago sa lahat. Hinahanap po kayo ng isang bilyonaryong malapit ng pumanaw. Hindi niya pipirmahan ang kanyang huling habilin hanggat hindi kayo nakikita. Panoorin ninyo hanggang sa dulo at tuklasin kung paano ang isang pabigat ay magiging isang pagpapala. 5:00 pa lang ng umaga, ngunit dilat na ang aking mga mata. Dito sa Mercy General Hospital, ang liwanag na pumapasok sa bintana ay tila kasing lamig ng sahig na linoleum. Ako si Allen, 63 taong gulang, at kahiga ko palang mula sa isang bypass surgery. Sabi ng mga doktor, matagumpay daw ang operasyon. Ngunit ang kakiramdam ko, para akong isang baso na anumang oras ay maaring mabasag. Ang bawat paghinga ay may kasamang kiros sa aking dibdib, at ang mga gamot ay nagpapalabo sa laha. Tinitingnan ko ang orasan. Hinihintay ko ang aking discharge. Hinihintay ko ang aking ana. Tara. At dumating nga siya, eksaktong 9:00 ng umaga. Ang tunog pa lang ng kanyang mga takong sa pasilyo. Alam ko nang siya iyon. Laging perpekto. Ang kanyang buhok, ang kanyang damit na kulay krema na marahil ay katumbas na ng 3 buwang gastos ko sa palengke. Ngunit may kung anong lamig sa kanyang mga asul na mata. Isang lamig na nagbigay ng kaba sa aking dibdib. Itay, sabi niya at inilapag ang kanyang mamahaling bag sa upuan. Ang kanyang boses, masigla, ngunit pilit. Para siyang umaarte sa isang entablado. Handa ka na bang umuwi? Tumango lang ako as sinubukang umupo ng tuwid. Sobra pa sa handa. Kinakabahan ako sa lugar na ito. Tinulungan niya akong ligpitin ang ilan kong gamit. Ang lumakong pitaka, na nag-iingat sa nag-iisang larawan ng kanyang ina. Ang aking salamin sa mata na may basag na hindi ko mapalitan. At ang isang maliit na bag ng dami. Ang lahat ng pag-aari ko, nagkasya sa isang plastic bag ng ospital. At sa pagingin ko roon, parang bigla akong lumiit. Ang biyahe papunta sa kanyang bahay ay puno ng nakabibinging katahimikan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ganda ng mga bahay sa Meadowbrook Estates. Malalaki at malilinis ang hardin. Napakalayo sa aking munting apartment na naibenta ko na. Ang bahay nila, isang 2-story colonial. Maganda. Perpekto. Katulad ng lahat ng bahay sa kalye na iyon. Ang tanging pagkakaiba lang ay ang mga mamahaling sasakyan sa garahe. Ang pagbebenta ng aking bahay, iyon ang tanging paraan para mabayaran ang mahigit 4 na milyong pisong gastos sa operasyon. Hindi ko tinanggap ang alok nilang pautang. Ayokong maging pabiga, lalo na kay Kevin, ang kanyang asawa. Tahimik lang kaming dalawa sa loob ng sasakyan. Ramdam ko ang distansya sa pagitan namin, mas malawak pa kaysa sa kalsadang aming binabaybay. Habang papalapit kami sa kanyang tahanan, isang maliit na pag-asa ang kumapit sa puso ko. Isang pag-asang marahil sa bahay na iyon, makakahanap ako ng lugar para maggagaling. Isang lugar para muling makabangon. Ngunit ang lamig sa mga mata ni Tara, iyon ang bumabagabag sa akin. Isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Umuwi na nga ba ako sa isang tahanan, o papunta pa lang sa isang lugar na mas masakit pa kaysa sa sugat ng operasyon? Paggasok namin sa pintuan, isang kakaibang lamig ang sumalubong sa akin. Hindi ito galing sa aircon. Galing ito sa katahimikan ng bahay. Ang sala nila, napakaganda. Lahat ay nakaayos, lahat ay magkakabagay. Ngunit walang init. Walang pakiramdam ng isang tahanan. Para kang tumitingin sa isang larawan sa mamahaling magasin. Kevin, tawag ni Tara. Nandito na si Itay. Lumabas si Kevin mula sa kanyang home office. Ang kanyang buhok ay maayos pa rin kahit nasa bahay lang. Nang makita niya ako, bahagyang nanigas ang kanyang panga. Allen, sabi niya. Hindi ito isang pagbati. Isa itong pagkilala na naroon ako. Kumusta ang kakiramdam mo? Mabuti-buti na araw-araw, sagot ko. Kahit na ang totoo, ang pagtayoon, hawak ang aking plastic bag mula sa ospital, ay nagpapadama sa akin ng pagiging maliit at kaawa-awa. Salamat sa pagpapatuloy sa akin habang nagpapagaling. Napakalaking bagay nito para sa akin. Ang katahimikan na sumunod ay napakatagal. Nagkatinginan sina Kevin at Tara. Isang tingin na pamilyar sa akin. Isang tingin na ayaw kong bigyan ng kahulugan. Itay, sabi ni Tara, at ang kanyang boses ay biglang nagbago. Wala na ang pilit na kasiglahan. Napalitan ito ng isang bagay na tila humihingi ng paumanhin, ngunit matatak. Kailangan nating mag-usap. Itinuro niya ang sala, at sumunod ako, nanginginig ang aking mga binti. Umupo kami sa magkabilang dulo ng kanilang malambot na sofa. Masyadong malambot,
mahirap maghanap ng komportableng posisyon para sa aking suga. Ang bagay kasi, simula ni Tara, habang nakatingin sa kanyang mga kuko, ang pagpapagaling mo ay abutin ng 6 hanggang 8 linggo, tama ba? Yan ang sabi ng doktor. Tumango lang ako. May nararamdaman akong hindi maganda. At kakailanganin mo ng tulong sa mga gamot, sa pagpunta sa mga follow-up, sa mga simpleng gawain, patuloy niya. Ang kanyang mga salita, tila isinapractice. Hindi ako magiging abala, mabilis kong sinabi. Kaya ko naman ang sarili ko. Kailangan ko lang ng matutuluyan habang nagpapalakas. Doon na tumikim si Kevin. Nang tumingin ako sa kanya, ang kanyang mukha ay mas matigas pa kaysa dati. Allen, yan na nga ang problema. Hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Hindi ka rin namin kayang alagaan. Ang mga salitang yon, parang isang sunto. Sumikit ang aking dibdib. Hindi ko masabi kung dahil ba ito sa sakit ng damdamin o may problema sa puso ko. Ang ibig sabihin ni Kevin, sabi ni Tara, ay hindi kami handa para dito. Pareho kaming naggatrabaho. May sarili kaming mga responsibilidad. Ang pag-aalaga sa isang kagagaling lang sa malaking operasyon, sobra na iyon. Tinitigan ko ang aking anak. Ang babaeng mag-isa kong pinalaki matapos mamatay ang kanyang ina. Naalala ko ang mga gabing binabangungo siya at umaakyat sa aking kama, at yayakapin ko siya hanggang sa makatulog muli. Naalala ko ang pagtatrabaho ng dobleng oras sa construction, para lang mabayaran ang kanyang mga aralin sa sayaw, ang kanyang mga damit, ang kanyang kolehiyo. Ibinenta ko ang bahay ko para sa operasyon. Mahina kong sabi. Alam ninyo iyan. Wala na akong ibang matutuluyan. Namula ang mukha ni Tara. Pinili mo yan, Itay. Sinabi namin sa iyo na tutulong kami sa mga gastusin, dagdag ni Kevin. At doon na niya sinabi ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Ang mga salitang wawasak sa natitirang lakas ko. Humara siya sa akin, walang bahid ng pag-alinlangan. Kailangan mong maintindihan, Allen. Ikaw ay isang pabiga. Iyan ang katotohanan. Pabiga. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Napasingha si Tara as sinaway ang pangalan ni Kevin. Ngunit hindi niya kinontra ang sinabi nito. Hindi niya ako ipinagganggol. Dahan-dahan akong kumayo, dala ang bigat ng kanilang mga salita at ang kiros sa aking dibdib. Kinuha ko ang aking plastic bag at naglakad papunta sa pinto. Walang kumigil sa akin. Nang buksan ko ang pinto at lumabas sa malamig na hapon ng Oktubre, narinig ko silang nagsimulang magtalo sa loob. Ngunit hindi na ako lumingon. Sa sandaling iyon, alam ko na. Wala na akong kahanan. At ang hiwa sa aking dibdib ay walang-wala kumpara sa hiwang iniwan ng sarili kong pamilya sa aking puso. Pagsapit ng gabi, naito ako. Sa isang cutter sa downtown homeless shelter. Tinititigan ang basag na pader ng semento. Naririnig ang iba't ibang tunog ng desperasyon sa paligid. Ang amoy ng disinfectant, hindi kayang tabunan ang amoy ng hindi nalalabhang katawan at pagkaing institusyonal. May mga umuubo, may gumagalaw sa dilim, at sa kung saan, may umiiyak. Maingat akong humiga. Pinoprotektahan ang aking dibdib na may sariwang tahi. Tinitigan ang kisame na may mga mansa ng tubig. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, ako ay nag-iisa. Walang asawa, walang pamilya, walang bahay. Sa edad na 63, naging eksako ako sa sinabi ni Kevin. Isang pabigat na walang gustong pasanin. Ngunit ang pinakamasakit, hindi ang shelter, hindi ang kakot, o kahit ang pisikal na kiro. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang pinili ng sarili kong anak ang kaginhawaan ng kanyang asawa, higit sa aking kaligtasan. At sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin siya kayang itigil sa pagmamahal. Ipikit ko ang aking mga mata, alam kong bukas, kailangan kong isipin kung paano muling itatayo ang buhay na akala ko, ay buo na. Ngunit ngayong gabi, kailangan ko lang malagdasan ang bigat ng katotohanang, hindi laging nangangahulugang pamilya ang dugo, at hindi laging nangangahulugang pagmamahal ang pamilya. 5 araw akong nanatili sa downtown Mercy Shelter. Ang bawat umaga, gumigising ako sa ingay ng mga naghahanda para sa isa na namang araw ng paghahanap ng trabaho, ng tulong, ng kaunting dangal sa mundong tila nakalimot na sa kanila. Naging isa na ako sa kanila. Ang aking katre ay numero 47. Nasa pagitan ito ni Lolo Frank, na laging kinakausap ang kanyang apo na hindi na bumibisita, at ni Tommy, isang mas bata na nawalan ng trabaho sa pabrika. Ang manipis na kuson ay hindi gaanong nakakatulong sa aking suga. Kailangan kong maingat na ipwesto ang sarili ko tuwing gabi. Si Sister Mary Catherine ang nagpapatakbo ng shelter. Isang maliit na babae sa kanyang 60s, may pilak na buhok, at mga matang kila nakikita ang kaluluwa mo. May kakaiba siyang pakikiramay. Sa pangalawang araw ko, nilapitan niya ako. Ikaw ang may operasyon sa puso, sabi niya. Hindi ito tanong. Kumusta ang pananakit? Tumingin ako sa kanya at nagulat sa dietsong pag-aalala. Kinakaya ko po. Umupo siya sa silya sa tabi ng aking katre. Iyan ang laging sinasabi ng mga hindi sanay humingi ng pulong. Tumingin siya sa aking plastic bag. Hindi ka mukhang nagplano na mapunta rito.
Halos ngumiti ako. Hindi po talaga. Anong nangyari? Ang kanyang paraan ng pagtatanong, walang paghuhusga. Sa wakas, may taong interesado. Kaya ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang operasyon, ang pagbebenta ng bahay. Si Tara at si Kevin. At ang mga salitang humiwa ng mas malalim pa kaysa sa anumang scalpel. Nakikinig lang siya. Hindi siya nagambala. Nang matapos ako, matagal siyang tahimik. Gaano katagal nang kumanaw ang iyong asawa? Tanong niya. 3 taon na po si Susan. Cancer. Bago po yon, ang nanay ni Tara ay si Linda. Heart attack. Pinalaki ko po si Tara mag-isa pagkatapos noon. At nagtatrabaho ka sa construction. Tumango ako. 41 taon sa Morrison Construction. Nagsimula bilang laborer at umakyat sa foreman. Nagretiro 2 taon na ang nakalipas dahil sa arthritis. Tinatanong niya tungkol sa aking buhay. Ang mga double shift para sa dance lessons ni Tara. Ang pagpupuyak kapag may lagnat siya. Ang pagmamalaki ko nang magtapos siya ng kolehiyo. Siya ang lahat para sa akin pagkatapos mamatay ni Linda. Marahil ay nasira ko siya. Gusto kong ibigay sa kanya ang lahat ng hindi ko naranasan. At ano ang hindi mo naranasan? Tanong niya. Nahiyapan akong sagutin. Seguridad, seguro. Maaga pong kumanaw ang aking mga magulang. Lumaki ako sa tiyahin ko, ngunit matanda na siya at pagod. Ginawa niya ang kanyang makakaya, ngunit pakiramdam ko ay palagi akong nang abala lang sa buhay ng iba. Naiintindihan niya. At gusto mong kiyakin na hindi mararamdaman iyon ng iyong anak. Eksakto. Ipinakita ko sa kanya ang litrato ni Linda at ako sa aming kasal. Gusto kong malaman ni Tara na may kinabibilangan siya. Ngunit hindi niya natutunan na kabilang sa iba. Ang obserbasyong iyon, tumama sa akin. Ibinigay ko kay Tara ang lahat. Walang hiningi. Sa panuman, lumikha ako ng isang taong hindi kayang magbigay ng anuman sa iba. Ang nakakatawa, sabi ni Sister Mary Catherine, ay tinuruan mo siyang alagaan ang sarili niya ng napakahusay, kaya hindi niya natutunan na alagaan ang iba. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang aking munting bahay na ibinenta ko. Ang huling pisikal na patunay na may halaga ang buhay ko. Ngayon, nasa shelter ako. Patunay na wala akong naitatag. Sa ikalimang umaga ko sa shelter, naupo ako sa maliit na kapilya. Hindi ako relihiyoso, ngunit ang katahimikan doon, nakakapaggagaling. Mas hihigit pa sa gamot. Nag-usap si Sister Mary Catherine tungkol sa halaga at dangal ng tao. Kung paano tayo sinusukat ng lipunan sa ating produksyon, hindi sa kung sino tayo. Bawat isa rito, sabi niya, ay nagmahal. Bawat isa rito ay nagtrabaho, nangarap, at naging mahalaga sa isang tao, sa isang lugar. Hindi yan nagbabago dahil sa iyong kalagayan. Pagkatapos ng serbisyo, nilapitan niya ulit ako. Maganda ang pagpapagaling mo, sabi niya, habang tinitingnan ang aking paggalaw. Ang dibdib ko. Ang iba pa. Nagkibit balikat ako. Magpapagaling din ang iba pa, sabi niya. Ngunit sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi ko naintindihan noon. Nakatuon pa rin ako sa aking agarang problema. Kung saan ako pupunta paglabas ko sa shelter. Kung paano ko babayaran ang apartment. Kung makakahanap ako ng part-time na trabaho. Ngunit noong hapong iyon, nagbago ang lahat. Nakatayo ako sa isa sa mga bench sa munting bakuran ng shelter. Pinapanood ang mga sasakyang dumaraan sa kalsada. Ang sikat ng araw noong Oktubre ay masarap sa aking mukha. Sa kauna-unahang kagakataon mula nang maopeyahan ako, maluwag akong nakahinga. May mga lumalabas-masok na lalaki. Ang iba ay pupunta sa job interview o sa doktor. Ang iba naglalakad lang, walang patutunguhan. Doon ko ito nakita. Isang itim na Cadillac Escalade. Tinted ang mga bintan. Dahan-dahan itong gumagalaw sa kalsada, tila may hinahana. Dumaan ito sa shelter ng isang beses. Pagkatapos ay umikot at huminto mismo sa harap ng pangunahing pasukan. Bumukas ang pinto ng driver. Isang lalaki sa isang mamahaling kulay abong suit ang lumabas. Siguro mga 45 taong gulang. May maitim na buho. May kumpiyansang tindig. Hindi siya akma sa lugar na iyon na puno ng mga pawnshop at money changer. Nakatayo siya roon sandali. Pinagmasdan ang gusali. Pagkatapos ay naglakad siya papasok at lumapit sa desk. Mula sa bintana, nakita ko siyang kausap si Sister Mary Catherine. May ipinakita siyang maaring litrato. Ilang minuto pagkatapos, lumabas silang dalawa. Ang mga mata ng lalaki ay maingat na iniskana ang bakuran. At nang kumama ang mga ito sa akin, huminto siya. May sinabi siya kay Sister Mary Catherine na tumango at itinuro ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko masabi kung bakit. May kung anong bagay sa kilos niya. Ang mamahaling kotse. Ang katotohanang may hinahanap siya. Nagpasikit sa aking dibdib. Halo ng kakot at tag-asam. Naglakad siya patungo sa akin. Ang kanyang sapatos na balat ay umuugong sa semento. Nang huminto siya sa harap ng aking bench, ngumiti siya. Ngunit ito ay isang profesional na ngiti.
Ang uri ng ngiti na isinasapraktis ng mga abogado at tindero sa salamin. Allen Morrison, tanong niya. Tumango ako. Inabot niya ang kanyang jacket at kumuha ng isang leather portfolio. Ako si James Richardson. Ako ay isang abogado. Huminto siya. Tinitigan ang aking mukha. Matagal na kitang hinahanap. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin. Puno ng mga posibilidad na hindi ko maisip. Sa paligid namin, nagkatuloy ang normal na ingay ng shelter. Ngunit bigla, ang lahat ay tila hindi totoo. Parang pinapanood ko ang buhay ng iba mula sa malayo. Hinahanap ninyo ako, halos pabulong kong kanong. Bakit? Ang ngiti ni James Richardson ay naging mas totoo. Ngunit may kalungkutan doon. Dahil may napakahalagang taong kailangan kang makita bago pa huli ang lahat. Isang taong hinanap ka sa buong buhay niya. Inilahad niya ang kanyang kamay. Palad na nakataas. Parang isang imitasyon. Sasama ka ba sa akin, Ginoong Morrison? May kailangan kang makilala. Tinitigan ko ang kanyang inabot na kamay. Nag-iisip ang aking isip. Matapos ang 5 araw ng pagiging hindi nakikita, may nakahanap sa akin. Matapos ang 63 taon ng pagiging ordinaryo, may naghahanap sa akin. Matapos ang isang buhay na eksaktong tinawag ako ni Kevin, isang pabigat, may kailangan akong makita. Ang itim na Cadillac ay naghihintay sa gilid ng kalsada. Ang makina nito ay tahimik na tumatakbo. Tila isang pangako ng mga sagot sa mga tanong na hindi ko kailanman inakalang itatanong. Ang itim na Cadillac ay dumaan sa syudad. Tila pag-aari nito ang mga kalsada. Sa loob ng sasakyan, napakatahimik. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso. Si James Richardson ay nasa tabi ko sa likod. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang telepono. Ngunit mas madalas, pinapanood niya ako ng may maingat na atensyon. Nagtataka ako kung bigla na lang akong maglalaho, na para bang isa lang itong malaking pagkakamali. Idiniin ko ang aking kamay sa aking dibdib. Nararamdaman ko ang peklat ng sugat sa ilalim ng aking dami. Ang gamot sa sakit, nagpaparamdam sa akin ng bahagyang hindi totoo. Ngunit ang mamahaling kotse, ang abogado, ang misteryosong pagmamadali, lahat ng ito ay hindi isang delusyon mula sa gamo. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Lumiko kami sa isang bahagi ng syudad na hindi ko pa nakita. Mas matatangkad ang mga gusali. Ang mga kalsada ay may mga punong inaalagaan. Whitmore Medical Center, sagot ni James. Ito ay isang pribadong ospital. Ang pinakamahusay na cardiac care sa estado. Alam ko ang pangalan. Kahit kami sa construction, narinig namin ang tungkol sa mga lugar na tulad ng Whitmore Medical. Ang ospital kung saan tumupunta ang mga artista at politiko para sa operasyon. Isang lugar na mas mahal pa sa aking buwanang kinikita. Bakit tayo pupunta roon? Nagatubili si James. Pagkatapos, kumuha siya ng isang Manila folder mula sa kanyang briefcase. May isang taong matagal nang naghahanap sa iyo, Allen. Isang taong gumastos ng mas maraming pera kaysa sa iniisip mo para lang mahanap ka. Napakasama niya, at tumatanggi siyang pirmahan ang kanyang habilin hanggat hindi kanya nakikita. Sa tingin ko, mali kayo ng tao, sabi ko. Wala akong kilala na may ganoong kayamanan. Wala akong espesyal. Binuksan niya ang folder at inabot niya sa akin ng isang litrato. Luma ito. Marahil ay mula pa noong 1960s. May isang batang babae na may maitim na buhok at mga matang pamilyar sa isang paraan na naggasikip sa aking dibdib. May hawak siyang sanggol, marahil ilang buwan pa lang, at ang ngiti niya ay kumikinang sa kabila ng mga luha sa kanyang pisngi. Nakikilala mo ba siya? Pinagmasdan ko ang litrato. Pakiramdam ko, dapat may alam ako na hindi ko alam. Maganda ang babae. Ngunit higit pa roon, may kung anong ekspresyon sa kanya na nagpaalala sa akin na, ang sanggol na ito, sabi ko, habang itinuturo ang sanggol sa kanyang mga bisig. Gaano katanda ang litratong ito? 1960. Ipinanganak ang sanggol noong ika-15 ng Marso. Ang karawan ko. Pakiramdam ko, bahagyang umikot ang mundo. James, kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Kinuha niya pabalik ang litrato. Maingat niya itong hinawakan. Tila isang napakahalagang bagay. Ang babae sa litratong iyon ay si Margaret Whitmore. Siya ay 79 taong gulang na ngayon at siya ay namamatay. Ang sanggol ay ang kanyang apo. Ang kanyang apo. Ikaw, Allen. Ikaw ang sanggol na iyon. Ang mga salitang iyon, parang isang pisikal na puwersa. Sumandal ako sa upuan. Nahiyapan ang isip ko na iproseso ang sinabi niya. Impossible yan. Pinalaki ako ng tiyahin ko. Namatay ang mga magulang ko sa aksidente noong bata pa ako. Ang tiyahin mo, si Margaret Morrison, ay hindi mo talaga tiyahin, sabi ni James ng marahan. Siya ay isang mabait na babae na pumayag na palakihin ka ng mapilitan ang tunay na Margaret. Si Margaret Whitmore, na ipaampon ka. Huminto ang kotse sa isang pulang ilaw. Sa katahimikan, naririnig ko ang tunog ng sarili kong paghinga, mabilis at mababaw. Pinilit na ipaampon ako. Ito ay komplikado.
At hindi ko kwento ang sasabihin. Ngunit hinahanap ka ni Margaret Whitmore sa loob ng 63 taon. Umupa siya ng mga private investigator, genealogist, at DNA specialist. Nang lumabas ang iyong medical records sa Whitmore Medical Center database matapos ang iyong operasyon, may nag-flag nito. Ang iyong birth date, ang iyong blood type, ang ilang marker, lahat ay tumugma sa kanyang hinahanap. Tinitigan ko ang bintana. Ang syudad ay dumaraan. Lahat ay tila iba na ngayon. Para akong nakatingin sa pamamagitan ng mga mata ng ibang tao. Bakit hindi niya ako kinuha? Iyan ay isang bagay na kailangan mong itanong sa kanya mismo. Ang Whitmore Medical Center ay bumubuo ng isang buong block ng syudad. Ang harapan nito, salamin at granito. Umaabot sa 15 palapag. Ang lobby, mukha itong isang luxury hotel. May marmol na sahig, mga chandelier na kristal. Ang mga sariwang bulaklak na marahil ay mas mahal pa sa aking buwanang pensyon. Inihatid ako ni James sa isang pribadong elevator na nangangailangan ng special key card. Umakyat kami sa ika-negatibo, 14 na napalapag sa katahimikan. Nang bumukas ang pinto, pumasok ako sa tila ibang mundo. Ang pasilyo ay karpet na kulay burgundy. May mga orihinal na painting. May mga antigong silya na tila nabibilang sa isang museo. Ang buong palapag ay private suites. Paliwanag ni James. 3 linggo na si Margaret dito. Stable ang kanyang kondisyon. Ngunit pinipili niyang huwag nang magkatuloy sa paggamot. Sumusuko na siya. Siya ay 79 taong gulang, Allen. Mas matagal siyang nabuhay kaysa sa inaasahan. Ngunit sabi niya, hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita. Huminto kami sa harap ng isang pinto na may markang suet, 14 na E. Kumatok si James ng marahan. Pagkatapos ay binuksan niya ito nang hindi naghihintay ng sagot. Ang silid sa loob, hindi tulad ng anumang hospital room na nakita ko. Matataas na bintana ang tanaw sa syudad. Makapal na kurtina ang naggapamahina sa sikat ng araw. Ang mga kasangkapan, mukha itong inilipat mula sa bahay ng isang tao. Hindi binili mula sa isang medical supply company. Ang amoy hindi antiseptiko. Ito ay banayad na pabango at sariwang bulaklak. Isang matandang babae ang nakaupo sa wheelchair sa tabi ng bintana. Ang kanyang pilak na buhok ay maayos. Sa kabila ng kanyang malinaw na panghihina, perpekto ang ayos. Suot niya ang isang navy blue dress na may perlas na kwintas. At nang lumingon siya upang tinan kami, ang kanyang mga mata ay ang parehong maitim na kayumanggi na nakikita ko sa salamin tuwing umaga. Margaret, malumanay na sabi ni James, nakita ko na siya. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa mga braso ng kanyang wheelchair. Nang magsalita siya, halos pabulong ang kanyang boses. Oh, Diyos ko! Kamukhang-kamukha mo ang iyong lolo. Nakatayo ako, nakapako sa pintuan. Nahihirapan ang isip ko na iproseso ang nakikita ko. Ang babaeng ito, ang estrangherong ito, ay nakatingin sa akin na parabang ako ang sagot sa lahat ng kanyang panalangin. Hindi ko po naiintindihan. Nahihirapan kong sabi. Ngumiti si Margaret Whitmore. Sa kabila ng kanyang edad at sakit, nagbago ang kanyang mukha. Halika, upo ka, Allen. Marami akong sasabihin sa iyo. Tinulungan siya ni James na i-wheel ang silya palapit sa isang komportableng armchair. Maingat akong umupo, masakit pa rin ang aking dibdib. Sa malapitan, nakita ko kung gaano siya kapayat. Kung gaano kaluwag ang mamahaling dami sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at alerto. 63 taon. Sabi niya, habang inabot ang aking kamay. Ang kanyang balat ay malambot at malamig. May mga mansa ng katandaan. Ngunit ang hawak niya, nakakagulat na matibay. Hinahanap kita sa loob ng 63 taon. 3 araw pagkatapos, nakatayo ako sa pintuan ng isang silid na tila, na buo sa panahon. Hindi na nagbago sa loob ng 63 taon. Si Margaret ay nakaupo sa tabi ko sa kanyang wheelchair. Ang kanyang oxygen tank ay mahinang umihihi. Pinapanood niya ang aking mukha habang sinusubukan kong iproseso ang aking nakikita. Ang silid na ito ay nasa Whitmore Mansion. Isang malawak na estete sa kaburulan sa labas ng syudad. Ilang beses ko na itong nadaanan, nang hindi man lang alam na pag-aari pala ito ng aking pamilya. Ang mansyon mismo, nakakapanibago. 37 kwarto, ayon kay Margaret. May mga hardin na nangangailangan ng 12 full-time na hardinero. Ngunit ang silid na ito, ang isang silid na ito, ang nagpaliis sa lahat ng iba pa. Ito ay isang silid ng bata. Ngunit hindi tulad ng anumang silid ng bata na nakita ko. Ang mga dingding ay pininturahan ng malambot na asul. May mga kamay na pinintuahan ng mga barkong naglalayag at malalayong baybayin. Isang handcrafted na crib ang nasa isang sulok. Ang mobil nito ay nakasabit pa rin sa itaas. Maliliit na pilak na bituin at buwan. Nahuli nila ang sikat ng araw na dumadaan sa matataas na bintana. Ngunit ang nagdahinto sa aking paghinga ay ang mga regalo. Nakalatag ang mga ito sa bawat ibabaw. Mga nakabalot na pakete sa mga istante. Mga laruan na nasa orihinal pa ring kahon.
Mga damit na mayroon pang tag. 63 Karawan. 63 Pasko. Isang buhay na puno ng mga regalong naghihintay sa isang batang hindi kailanman nakauwi. Hindi ko napigilan ang sarili ko, mahinang sabi ni Margaret. Bawat taon sa karawan mo, bawat Pasko, bibili ako ng isang bagay. At ilalagay ko rito. Nagsimula ang silid na ito bilang nursery. Ngunit lumaki ito kasama mo. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa silid. Masikip ang aking dibdib. Emotion. Hindi dahil sa operasyon. Sa dresser, may mga laruan para sa bawat edad. Isang teddy bear na may nakasulat. Para sa unang Pasko ni Alan. Mga building block. Isang bisikleta na may training wheels. Baseball gloves. Modelong eroplano. Mga libro, mula sa picture books hanggang sa klasikong literatura. Ang bisikleta na ito, sabi ko, habang hinahawakan ang manibela ng isang pulang screen. Mukha itong nabili noong 1970s. Mayroon akong ganyan din. Alam ko, ngumiti si Margaret. Nagbadala sa akin si Margaret Morrison ng litrato mo habang natututo kang magbisikleta. Bumili ako nito kinabukasan. At nagganggap ako na yon din ang sa iyo. Maingat kong ibinaba ang regalo. At nagkatuloy sa paggalugad sa silid. May mga dami sa bawat sukat. Mula sa infant onesies hanggang sa adult suites. Mga album ng litrato. Puno ng mga lugar na sa tingin ni Margaret ay gusto kong bisitahin. Mga brochure ng kolehiyo. Mga universidad na inakala niyang maaari kong pasukan. Napakalaking halaga nito, sabi ko. Ano ang silbi ng kayamanan, sabi ni Margaret, kung hindi mo ito kayang gastusin sa mga taong mahal mo. Sa isang sulok, may isang rocking chair. May isang kumpok ng mga sulat na nakatali ng asul na laso. Napansin ni Margaret na tinitingnan ko ito. Inilapit niya ang kanyang wheelchair para kunin. Nagsulat ako sa iyo ng mga sulat, sabi niya, halos pabulong ang kanyang boses. Bawat linggo sa unang 10 taon. Pagkatapos ay buwan-buwan. Mga sulat na nagkukwento tungkol sa iyong ina. Tungkol sa kasaysayan ng iyong pamilya. Tungkol sa aking mga pangarap para sa iyong kinabukasan. Inalis niya ang laso. Nanginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang pinakaitaas na sulat. Ang isang ito, isinulat ng 5 taon ka. Dilaw na ang sobre sa katagalan. Nakasulat sa aking pinakamamahal na apo, Alan, sa eleganteng sulat kamay ni Margaret. Sa loob, ang sulat ay nakasulat sa fountain pen ink na kumupas na. Aking pinakamamahal na Alan, basa niya, ngayong araw, pumunta ako sa parke. At tinanood ko ang mga batang naglalaro sa swing. Naisip ko kung gusto mo rin ba ng swing. Kung tumatawa ka ba kapag mataas ang lipad mo. Kung natutunan mo nang ipump ang mga binti mo. Ang iyong ina ay mahilig sa swing noong bata pa siya. Hihilingin niya sa akin na itulak siya ng mas mataas pa. Hanggang sa matakot akong baka lumipad siya. Nabasag ang boses ni Margaret. Kailangan niyang huminto sa pagbabasa. Umupo ako sa gilid ng kama. Isang twin bed na ilang beses nang kinalitan habang lumalaki ako, paliwanag niya. At nakinig ako habang nagpapatuloy siya. Bumili ako sa iyo ng baseball glove ngayon. Kahit hindi ko alam kung gusto mo ang baseball. Naglalaro si Robert ng baseball sa high school. At mahilig manood si Sarah ng mga laro sa telebisyon. Sana may nagtuturo sa iyo na maghagis ng bola. Nasumalo. Mahalin ang laro tulad ng iyong lolo. Tumingin siya sa akin. Naglalaro ka ba ng baseball? Little League hanggang 12 taong gulang. Sabi ko, masikip ang aking lalamunan. First base ako. Ngumiti si Margaret sa kanyang mga luha. First base din si Robert. Inabot niya sa akin ang kumpok ng mga sulat. Mahigit 2,000 ang mga ito. Bawat mahalagang sandali na naisip ko. Bawat kwento ng pamilya na gusto kong ibahagi sa iyo. Bawat tagalala, pag-asa, at pangarap ng isang lola. Hinawakan ko ang mga sulat. Tila matutunaw ang mga ito sa aking mga kamay. 2,000 sulat sa isang apo na hindi niya kailanman nakilala. Isang buhay ng isang panig na pag-uusap sa isang batang nawala sa kanya, bago pa man niya ito makilala. Dumating si Tara sa Whitmore Estate eksaktong 48 oras. Iyon ay matapos kumpirmahin ng opisina ni James Richardson ang tungkol sa aking mana. Nagmaneho siya papasok sa malaking gate. Dumaan sa mga hardin na maayos na inaalagaan. Sa fountain kung saan nagpapagala ang mga paboreal, tila mga buhi na hiyas. Pinanood ko siya mula sa bintana ng silid aklatan. Umupo siya sa kanyang silver sedan ng 5 minuto at nakatitig sa mansyon. Ito na ang aking kahanan. Nang sa wakas ay bumaba siya sa kotse. Suot niya ang isang itim na damit na hindi ko pa nakita. Mamahalin. Konserbatibo. Ang uri ng damit na isinusuot ng isang tao, pag gusto niyang magmukhang magalang at nagluluksa. Ang kanyang buhok, nakapusod ng mahigpit. Inalis niya ang karaniwan niyang matinding makiup, para sa isang mas banayad na hisura. Umaarte siya. Kahit sa malayo, nakita ko siyang nagsasanay ng kanyang mga linya. Nagpumilit si Margaret na makipagkita kay Tara. Sa kabila ng kanyang humihinang kalusugan.
Gusto kong makita para sa aking sarili, sabi niya, habang nakaupo sa kanyang wheelchair. May oxygen tubes sa kanyang ilong. May nurse na nagbabantay. Gusto kong maunawaan kung anong klaseng babae ang kayang iwan ang kanyang ama matapos ang operasyon sa puso. Sinalubong ni James si Tara sa harap ng pinto. Inihatid siya sa main drawing room, kung saan naghihintay kami ni Margaret. Ang silid ay formal at nakakatakot. May mga painting na mga ninuno ng Whitmore na nakatingin sa amin mula sa mga dingding. May mga kasangkapan na tila nabibilang sa isang museo. Pinili ko itong sadyain. Gusto kong maramdaman ni Tara ang bigat ng kasaysayan ng pamilya na hindi niya kailanman naging bahagi. Nang pumasok si Tara, mabilis niyang iniskana ang silid. Kinatalog ang lahat ng mamahaling bagay. Bago lumapag ang kanyang mga mata sa akin. Sa isang iglap, nakita ko ang kanyang totoong gulat. Kung gaano ako kaibang tingnan. Wala na ang mga murang damit. Ang talunan kong tindig ng lalaking itinaboy niya mula sa kanyang bahay. Ngayon, suot ko ang isang maayos na suit na tinulungan akong piliin ni James. Ang aking buhok, propesyonal na gupit. Higit sa lahat, nakaupo ako ng tuwid sa isang silya na marahil ay mas mahal pa sa kanyang buwanang hulog sa bahay. Hindi na ako ang pabigat na kanyang itinapon. Itay, sabi niya. Ang kanyang boses, maingat na binago. Para kunwari ay nakaramdam ng ginhawa at emosyon. Lumapit siya sa akin na nakalahad ang mga bisik. Tila balak kong yakapin. Ngunit nanatili akong nakaupo. Hindi ako gumalaw para salubungin siya. Tara, sabi ko. Kalmado. Salamat sa pagpunta. Ang awkwardness ng sandali ay umiral. Narealize niya na hindi ako tatayo. Hindi ko siya sasalubungin ng may desperadong pasasalama. Siya ay umupo sa gilid ng isang antigong silya. Ang kanyang tindig perpekto. Ang kanyang mga kamay, nakatikom sa kanyang kandungan. Parang isang estudyante na tinawag sa opisina ng prinsipal. Nakikita ko ang kanyang isip na nagtatrabaho. Kinakalkula kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Kung paano ipuesto ang sarili niya ng may bentahe. Kailangan kong sabihin, simula ni Tara, habang bumabalik ang kanyang kumpiyansa, nagpasalamat ako na nakahanap si Itay ng pamilya. Matapos mamatay si Inay at si Susan. Napakalungkot niya. Ito ay parang isang himala. Matatalas ang mga mata ni Margaret. Pinagmasdan niya ang aking anak. Ganyan mo ba siya nakita? Na nag-iisa? Aba. Ibig sabihin, kasama naman namin siya ni Kevin. Siyempre. Ngunit hindi naman kami ang lahat para sa kanya. May sarili kaming buhay. May sarili kaming mga responsibilidad. Napakahirap para sa kanya, lalo na matapos ang operasyon. Ang mga kasinungalingan ay lumabas ng napakinis. Halos maniwala na rin ako. Sa kanyang bersyon ng mga pangyayari, siya ang mapagmalasakit na anak na ang mga alok ng tulong ay bunggiting na tinanggihan ng kanyang mapagmataas na ama. At matapos ang operasyon, tanong ni Margaret, paano mo siya tinulungan sa kanyang pagpapagaling? Dito na kailangang maging malikhain ang kwento ni Tara. At nakita kong nagtatrabaho ang kanyang isip. Aba, gusto naming manatili siya sa amin, natural. Ngunit ang bahay namin, hindi talaga akma para sa isang gumagaling mula sa malaking operasyon. Walang kwarto sa ibaba. Matarik ang hagdanan. Akala namin mas komportable siya sa sarili niyang bahay. Ngunit ibinenta niya ang kanyang bahay para sa operasyon. Mahinang sabi ni Margaret. Bumalik ang pagkabigla ni Tara. Saglit lang. Hindi yon maganda. Ngunit sariling desisyon yon ni Itay. Nagmungkahi kami ng mga alternatibo, ngunit napakamapilit siya pagdating sa pagtanggap ng tulong. Kaya, saan ninyo inakalang kupunta siya? Ang tanong ay nanatili sa hangin. Parang isang espada na naghihintay na bumagsak. Namula ang pisngi ni Tara. Nagsisimula ng mabasag ang kanyang maingat na komposisyon. Inaayos pa namin yon, sabi niya. Ang kanyang boses, mas maliit na ngayon. Isang panandaliang pag-aayos. Natutulog siya sa isang homeless shelter. Sabi ni Margaret. Ang kanyang boses, parang yelo. Ang iyong ama, nakagagaling lang sa malaking operasyon sa puso, ay natutulog sa isang katre sa downtown Mercy Shelter. Dahil sinabi ng sarili niyang anak na isa siyang pabiga. At hindi siya maaring manatili sa kanyang tahanan. Namutla ang mukha ni Tara. Pagkatapos ay namula. Pagkatapos ay namutla muli. Hindi yon, hindi ganoon. Hindi ninyo naiintindihan ang buong sitwasyon. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating siya, tumingin ng direkta si Tara sa akin. At nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko pa nakita. Tako. Hindi takot kay Margaret o sa pagkawala ng pera na hindi niya kailanman pag-aari. Kundi takot na ang kanyang maingat na binuong imahe ng sarili, bilang isang mapagmahal na anak, ay masisira sa harap ng mga saksi. Itay, sabi niya. Sabihin ninyo sa kanya. Sabihin ninyo kung paano kami nag-alok ng tulong. Kung paano kayo nagpumilit na maging independent. Sabihin ninyo sa kanya ang tungkol sa mga pag-uusap namin, tungkol sa pinakamahusay na opsyon para sa inyong pagaling. Tinitigan ko ang aking anak, ang babaeng kinalaki ko mula pagkabata.
Ang pinagpalit ko ng diaper. Pinunasan ko ng luha. Ang binayaran ko ng tuition sa kolehiyo, sa pamamagitan ng paghiram laban sa aking kinabukasan. Naalala ko ang mga salita ni Kevin. Pabigat ka. Naalala ko ang malamig na pagtanggi sa boses ni Tara nang ipaliwanag niya kung bakit hindi ako maaring manatili sa kanyang bahay. Aling pag-uusap ang gusto mong sabihin ko sa kanya, Tara? Ang tungkol sa pagbisita ng nanay ni Kevin at ang pangangailangan niya sa guest room. Ang tungkol sa renovasyon ng banyo na sa panuman ay pumigil sa akin na gumamit ng alinman sa 4 na banyo sa iyong bahay. O ang tungkol sa sinabi ng asawa mo sa akin, sa harap ko, na ako ay isang pabigat. Bumukas sara ang bibig ni Tara. Parang isdang humihingal. Daddy, hindi yan totoo. Inaalis mo yan sa konteksto. Stress lang si Kevin at sumang-ayon ka sa kanya, mahina kong sabi. Nakatayo ka roon. Narinig mo siyang tawagin ang iyong ama na pabigat. At hindi ka sumalungat. Hindi mo ako ipinagganggol. Wala kang sinabing kahit isang salita para sa akin. Hindi totoo yan. Kung gayon, ano ang sinabi mo, Tara? Nang tawagin ako ni Kevin na pabigat, ano ang isinagot mo? Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Maaring totoo. O maaring kalkulado. Naghintay ako. Binibigyan siya ng pagkakataong sabihin sa akin kung ano ang aking mali. Ipaliwanag kung paano ko hindi naintindihan ang sitwasyon. Wala siyang sinabi. Pinapanood ni Margaret ang pagpapalitan ng mga salita na may clinical na interes. Parang isang tagausig na nagtatanong sa isang saksi. Ngayon, sumandal siya sa kanyang wheelchair. Ang kanyang oxygen mask ay nakasabi sa kanyang leg. Sabihin mo sa akin, Tara, sabi niya. Kailan mo unang nalaman ang mana ni Allen? Ako, ano ang ibig ninyong sabihin? Isang simpleng tanong. Kailan mo unang nalaman na nagmana ang iyong ama ng pera mula sa kanyang biological na pamilya? Maliwanag na sinanay ng abogado ni Tara ang tanong na ito. Dahil ang kanyang sagot ay lumabas ng napakabilis at napakakinis. Nang tumawag si G. Richardson para sabihin sa akin na ligtas si Daddy at kasama ng pamilya, labis akong natuwa na maayos siya. At kailan niyon? 3 araw na ang nakalipas. Tumango si Margaret kay James. Binuksan niya ang isang folder at kumuha ng isang piraso ng papel. Ito ay isang talaan ng mga tawag sa telepono na ginawa sa opisina ng aking abogado nitong nakaraang linggo. Gusto mo bang malaman kung ilang tawag ang natanggap namin mula sa iyo, Tara? Nag-alala ako sa aking ama. 17, sabi ni James habang nagbabasa mula sa papel. Ang una ay dumating 6 na oras matapos na maging public record ang mana. Iyon ay 4 na araw na ang nakalipas, hindi 3. Namula muli ang mukha ni Tara. Maaring naguluhan ako sa timeline. Labis akong emosyonal. Ang unang tawag, patuloy ni James, ay hindi para magganong tungkol sa kapakanan ni Allen. Ayon sa aking mga tala, gusto mong malaman kung totoo ang mana, kung gaano kalaki ang pera, at kung sapat ang kakayahan ni Allen na gumawa ng sarili niyang legal na desisyon. Pinoprotektahan ko siya. Mula saan? Tanong ni Margaret. Mula sa mga taong maaring samantalahin siya. Hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa ganoong kalaking pera. Siya ay mapagkakatiwalaan. Siya ay naive pagdating sa mga bagay na pinansyal. Nag-aalala ako na maaring manipulahin siya ng mga walang prinsipyong tao. Ang tawa ni Margaret, parang tunog ng nababasag na salamin. Mga walang prinsipyong tao. Tulad ng anak na nagtaboy sa kanya matapos ang operasyon. Tulad na manugang na tumawag sa kanya na pabiga. Ganyang klaseng mga walang prinsipyong tao. Biglang kumayo si Tara. Ang kanyang komposisyon ay tuluyang nawasa. Wala kayong alam tungkol sa aming pamilya. Hindi ninyo alam kung ano ang pinagdaanan namin. Kung anong klaseng tao ang aking ama. Hindi siya isang matamis, inosenteng biktima. Siya ay mapilit at mahirap at ano, tanong ko, habang kumatayo na rin. Sa kauna-unahang kagakataon sa aming buong relasyon, tinitingnan ko ang aking anak mula sa itaas. Literal to metaphorical. Tapusin mo ang pangungusap na yan, Tara. Sabihin mo kay GNG, Whitmore, kung anong klaseng tao ako. Tinitigan niya ako. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat bumababa. Ang kanyang maingat na makiyop ay nabahiran na ng luha. Ikaw ay makasarili, sabi niya. Nabasag ang kanyang boses. Lagi kang makasarili. Lahat ay laging tungkol sa iyo, ang iyong mga pangangailangan, ang iyong mga problema, ang iyong mga issue sa kalusugan. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng lumaki na may ama na laging nahihiyapan, laging nag-alala sa pera, laging pinaparamdam sa akin na may kasalanan ako dahil gusto ko ng magagandang bagay. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanya. Parang lason mula sa isang sugat na binuksan. Hindi ka na muling nagpakasal matapos mamatay si inay. Dahil sa sabi mo, gusto mong mag-focus sa akin. Ngunit ang totoo, dahil takot kang masaktan muli. Ginawa mo akong responsible sa iyong kaligayahan. At pagkatapos ay pinakasalan mo si Susan. At umasa ka na dapat akong magdasalamat na magkaroon ng stepmother na halos hindi ko kilala. Tara.
At pagkatapos, nang magkasakit si Susan, inasahan mo akong kumulong sa pag-aalaga sa kanya. Na para bang siya ang tunay kong ina. Pinaparamdam mo sa akin na may kasalanan ako. Sa pagbisita, sa pagtulong sa mga doktor, sa pagpapanggap na nagmamalasakit ako sa isang babaeng estranghero lang na pinakasalan mo. Pinapanood ni Margaret ang pagputok ng damdamin na ito. May clinical na interest. Parang isang taong nakakita ng maraming kalikasan ng tao sa kanyang 79 taon. Pakiramdam ko, nakikita ko ang aking anak ng malinaw sa kauna-unahang pagkakataon. At ang nakita ko ay isang estranghero. At ngayon, patuloy ni Tara habang kumataas ang kanyang boses. Ngayon, bigla kang nakakuha ng kapalaran na parang fairy tale. At lahat ay umasta na parabang karapat-dapat ka rito. Na parabang ikaw ay isang bayani. Ngunit hindi. Ikaw ay isang malungkot na matandang lalaki na masyadong mapagmataas para tumanggap ng tulong mula sa sarili niyang pamilya. Natahimik ang silid, tanging ang tunog ng paghinga ni Tara, at ang mahinang ugong ng oxygen tank ni Margaret. Sa labas, naririnig ko ang fountain na umaagos, at ang malayong tunog ng kagamitan ng hardinero. Tapos ka na ba? Mahina kong tanong. Pinunasan ni Tara ang kanyang mga mata, lalong nabahiran ang kanyang maskara. Hindi pa ako tapos. Gusto kong malaman kung ano ang plano mo. Papalisin mo ba ako ng tuluyan? Paparusahan mo ba ako dahil naging tapat ako tungkol sa kung anong klaseng ama ka talaga? Tiningnan ko ang babaeng ito na kadugo ko at kapareho ko ng apelyido. Ngunit kakadiscover ko lang na wala siyang kapareho ng aking mga pinahahalagahan. Hindi kita paurusahan. Tara, ibibigay ko sa iyo ang eksaktong halaga na sa tingin mo ay karapat-dapat ako. Kumunot ang no niya. Nalito, ano ang ibig mong sabihin? Bumaling ako kay James. Maari mo bang ayusin ang isang trust fund para sa aking anak? 50,000 piso ay sapat na. 50,000 piso. Ang boses ni Tara, hindi makapaniwala. Mula sa 400 milyong piso, bibigyan mo ako ng 50,000 piso. Mas malaki iyan sa inakala ni Kevin na halaga ko, sabi ko. Tinawag niya akong pabiga. Ipinapalagay kong ang ibig niyang sabihin ay wala akong halaga. Kaya ang 50,000 piso ay sa katunayan, napaka-generous sa ilalim ng mga pangyayari. Ngumiti na ngayon si Margaret. Isang ekspresyon ng purong kasiyahan. Sa tingin ko, napakatarungan niyan, Allen. Tumingin si Tara sa pagitan namin. Bumukas sara ang kanyang bibig, habang sinusubukan niyang iproseso ang nangyayari. Hindi ka seryoso. Ako ang anak mo. Ang nag-iisa mong anak. Sabi ko. Ikaw nga. At nilinaw mo ng husto na itinuturing mong isang pabigat ang relasyong iyan. Sa halip na isang kagapala. Umupo ako ng mas kalmado kaysa sa mga nakaraang linggo. Ang 50,000 piso ay ilalabas sa iyo kapag ikaw ay naging 40 taong gulang. Nagbibigay iyan sa iyo ng 9 na taon para isipin kung gusto mong ayusin ang ating relasyon. O kung mas gusto mong ituring akong makasarili at mapili. Iyan ang iyong pinili. Tinitigan ako ni Tara ng matagal. At nakita kong nagkatrabaho ang kanyang isip. Kinakalkula kung mayroon pa ring paraan para mailigtas ang sitwasyong ito. Sa wakas, sinubukan niya ang huling paraan. Daddy, sabi niya. Ang kanyang boses, malambot at nagmamakaawa. Tulad noong maliit pa siya, humihingi ng laruan o ng masuling oras ng pagtulog. Patawad. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko. Natatakot lang ako at emosyonal. Alam mong mahal kita. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Hinahanap ang anumang tanda ng totoong pagsisisi. Anumang indikasyon na totoo ang kanyang paghingi ng tawad, sa halip na isang estratehiya lang. Ngunit ang nakita ko lang ay kalkulasyon. Ang paehong malamig na paggatasan na nakita ko sa mga mata ni Kevin nang suriin niya ang halaga ko bilang isang bisita sa bahay. Alam kong mahal mo ako, Tara, sabi ko sa wakas. Mahal mo ako sa eksaktong halaga ng pagiging kapakipakinabang ko sa iyo. Ang problema ay hindi yon pag-ibig. Nakatayo siya roon sandali. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Naghihintay sa akin na magbago ang isip. Na lumambot. Na maging ang tatay na madaling mapaniwala na nagbigay sa kanya ng lahat ng gusto niya. Nang maging malinaw na hindi yon mangyayari, may kung anong nagpatigas sa kanyang mukha. Pagsisisihan mo ito, sabi niya. Malamig na muli ang kanyang boses. Mamamatay kang mag-isa at malungkot. At lahat ng pera mo, hindi yon magbabago. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Naglakad papunta sa pinto. Ang kanyang kakong ay matalim na umuugong sa marmol na sahig. Sa pintuan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Sana mapasaya ka ng bago mong pamilya, Itay. Dahil nawalan ka lang ng tunay mong pamilya. Pumanaw si Margaret isang Martes ng umaga, sa buwan ng Nobyembre. 3 linggo matapos ang kagbisita ni Tara. Ang kanyang kamay ay nasa akin. Ang sikat ng araw ay dumadaan sa matataas na bintana ng kanyang silid tulugan. Nabuhay siya ng 79 taong gulang. At sa aming mga huling linggo na magkasama, binigyan niya ako ng isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng pera sa mga Whitmore account.
Binigyan niya ako ng kalaman na ako ay minamahal ng walang kondisyon. May kinabibilangan ako na ang buhay ko ay may kahulugan. Higit pa sa kung ano ang maaari kong ibigay sa ibang tao. Ang kanyang huling mga salita ay tungkol kay Sarah, ang aking ina. Sabihin mo sa kanya, bulong niya. Halos hindi ko na marinig ang kanyang boses sa mahinang ugong ng oxygen machine. Sabihin mo sa kanya na ang kanyang anak ay naging eksaktong kung ano ang inasam niyang mangyari. Hinawakan ko ang kanyang kamay hanggang sa lumamig ito. At pagkatapos, nanatili ako sa tabi niya ng isa pang oras. Nakatanaw sa mga hardin, kung saan naggapagala ang mga paboreal. Sa gitna ng mga bulaklak na muling mamumukadkad sa tagsibol. Ang nurse ay nag-alok na tawagan agad ang funeral director. Ngunit hindi pa ako handa na pakawalan siya. Sa loob ng 63 taon, ako si Allen Morrison. Isang lalaking walang kasaysayan. Sa 3 napakahalagang linggo, ako si Allen Whitmore Morrison. Isang minamahal na apo. May pamana ng pamilya na sumasaklaw sa mga henerasyon. Ang libing ay ginanap sa St. Catherine's Cathedral. Ang parehong simbahan kung saan ikinasal si Margaret, 78 taon na ang nakalipas. Kung saan niya inilibing ang 2 asawa at isang anak. Kung saan siya nanalangin tuwing linggo sa loob ng 6 na dekada. Nanalangin na makikita niya muli ang kanyang apo bago siya pumanaw. Ang katedral, puno ng mga taong hindi ko pa nakikilala. Mga business associate. Mga board member ng charitable foundation. Ang kabuhayan ng mga empleyado ay nakasalalay sa Whitmore Enterprises. Ngunit hindi sila mga estranghero. Sila ay bahagi ng extended family ni Margaret. At ngayon, bahagi na rin sila ng akin. Si Sister Mary Catherine mula sa Downtown Mercy Shelter. Nakaupo sa 3 hanay. Ang kanyang maliit na katawan, halos nawawala sa gitna ng mga mayayaman at makapangyarihang nagluluksa. Nang malaman niya ang koneksyon ko kay Margaret, umiyak siya sa tuwa. Hindi sa gulat. Lagi kong iniisip kung bakit si GNG Whitmore ay napakaintindi sa aming trabaho sa mga inabandunang nakatatanda, sabi niya sa akin pagkatapos ng serbisyo. Ngayon naiintindihan ko. Hindi lang niya pinondohan ang aming misyon. Pinapagaling niya ang sarili niyang puso. Si James Richardson ang humawak sa pagbabasa ng habilin. Wala namang sorpresa. Tinupad ni Margaret ang kanyang salita. Ang lahat. Ang 400 milyong piso. Ang real estate empire. Ang charitable foundations. Ang mansyon. Pati na rin ang silid na puno ng 63 taon ng mga regalo sa kaarawan. Lahat ay akin na ngayon. Ngunit hindi ang pera ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang liham na iniwan sa akin ni Margaret. Isinulat sa kanyang maingat na sulat kamay ilang araw bago siya pumanaw. Aking pinakamamahal na Allen, pumasok ka sa aking buhay nang nawalan na ako ng pag-asa na mayroon pa ring himala ang Diyos para sa akin. Sa loob ng 3 linggo, binigyan mo ako ng mas maraming kagalakan kaysa sa naranasan ko sa 3 dekada. Pinakinggan mo ang aking mga kwento tungkol sa iyong ina, na parabang ang mga ito ay mahalagang regalo. Hinawakan mo ang aking kamay nang ako ay natatakot. Pinaparamdam mo sa akin na ako ay lola ng isang tao. Sa halip na isang matandang babaeng namamatay, may napakaraming pera at walang sapat na pamilya. Ngunit higit pa roon, ipinakita mo sa akin na ang anak ni Sarah ay naging eksaktong kung anong klase ng lalaki ang inasam niyang mangyari. Mabait, malakas, matagbigay, at matalino. Sapat na upang malaman na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa piso, kundi sa pagmamahal na ibinibigay at natatanggap natin. Ang pera at ang mga negosyo ay iyon na ngayon. Ngunit may kasamang responsibilidad ito. Gamitin mo ang mga ito upang kulungan ang mga tao. Tulad ng pagsubok kung kulungan ka. Tandaan mo na bawat homeless shelter na sinusuportahan natin, maaring kinatutuloy ang nawawalang apo ng isang tao. Bawat scholarship na ibinibigay natin, maaring napupunta sa inabandunang anak ng isang tao. Bawat pagkain na inihahanda natin, maaring naggapakain sa isang taong kailangan lang malaman na mahalaga sila sa isang tao. Minsan, tinanong mo ako kung bakit napakahalaga na iwanan ko sa iyo ang lahat. Ang sagot ay simple. Dahil ikaw ang nag-iisang pamilya na naiwan sa akin. At dahil nagitiwala ako sa iyo na ipagdatuloy ang sinimulan namin ng iyong ina. Ang gawain ng pag-iyak na walang sinuman ang kailangang humarap sa buhay ng lubos na nag-iisa. Mamuhay ka ng maayos, aking mahal na apo. Magmahal ng malalim. At tandaan na sa isang lugar, nanonood ang iyong ina at nakangiti ng may pagmamalaki. Buong kagmamahal, Lola Margaret. E.S. Ang mga paboreal ay partikular sa kanilang schedule ng pagkain. Ipapaalam sa iyo ni James. Binasa ko ang liham na iyon. Nakaupo sa silid aklatan. Kung saan ko unang nakilala si Tara bilang isang tagapagmana, sa halip na isang pabiga. At gumawa ako ng isang desisyon. Isang desisyon na ikagugulat ng lalaking ako. 1 buwan pa lang ang nakalipas. Hindi ko itatago ang kayamanan para sa sarili ko. Gagamitin ko ito. Eksakto sa paraang inilaan ni Margaret. Upang kiyakin na walang ibang tao ang kailangang mamuhay ng walang silbi at inabandona.
Ang unang bagay na ginawa ko ay itatag ang Sarah Whitmore Foundation para sa mga inabandonang nakatatanda. Ito ay nakatuon sa pagbibigay ng tirahan, medikal na pangangalaga, at emosyonal na suporta para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya. Ang unang pasilidad ng foundation ay itinayo sa bakuran ng Whitmore Estate, sa kung ano ang dati ay mga hardin sa likod ng mansyon. Hindi ito nursing home o isang charity shelter. Isa itong komunidad. Isang lugar kung saan ang mga taong tulad ni Frank mula sa homeless shelter ay maaring magkaroon ng sarili nilang apartment. Kung saan ang mga taong tulad ni Marcos ay maaring gamitin ang kanilang mga kasanayan upang kulungan ang iba. Kung saan ang mga taong tulad ni Tommy ay maaring makatanggap ng medikal na pangangalaga na kailangan nila. Nang hindi na nila nararamdaman na sila ay pabiga. Pumayag si Sister Mary Catherine na pangasiwaan ang araw-araw na operasyon. Bagamat mayroon siyang isang kondisyon. Walang malungkot na mukha, sabi niya. Kung gagawin natin ito ng may kagalakan. Sapat na ang kalungkutan ng mga taong ito. Ang pangalawang bagay na ginawa ko ay isang bagay na ikagugulat ni Tara. Bagamat hindi niya kailanman nalaman ito. Nagtayo ako ng mas malaking trust fund sa kanyang pangalan. Hindi 50,000 piso, kundi 5 milyong piso. May isang kondisyon. Ang pera ay ilalabas lamang kung maglalaan siya ng 1 taon sa pagboboluntaryo kasama ang mga inabandunang nakatatanda. Upang matutunan kung ano ang pakiramdam ng nasa receiving end ng malasakit, sa halip na paghuhusga. Akala ni James ay sobra akong makagbigay. Ginawa niya ang kanyang pinili, sabi niya. At ngayon, ginagawa ko ang akin, sagot ko. Pinipili kong bigyan siya ng pagkakataon na maging ang taong nanaisin ng kanyang lola, Linda na maging siya. At ang taong sinubukan ng kanyang stepmother na si Susan na turuan siyang maging. Kung kukunin ba ni Tara ang perang iyon, mananatili pa ring makikita. Ang mga papeles ay naisumite na. Ang trust ay naitatag na. At kung gusto niyang maunawaan kung ano ang hisura ng pag-ibig ng walang kondisyon, ang pagkakataon ay naghihintay para sa kanya. Ang pangatlong bagay na ginawa ko ay upang tuparin ang hiling ni Margaret. Panatilihin ang Whitmore Enterprises bilang isang umuunlad na negosyo. Upang mapundohan ang aming gawaing kawanggawa para sa mga susunod na henerasyon. Kumuha ako ng pinakamahusay na financial advisor. Inanatili ang pinakamahuhusay na manager. At natutunan ko ang lahat ng kaya kong matutunan tungkol sa pagpapatakbo ng isang kumpanya. Ang mga desisyon ay nakakaapekto sa daan-daang empleyado at libu-libong benepisyaryo. Hindi ito madali. May mga sandali na pakiramdam ko ay lubos akong nabibigatan sa responsibilidad. Tinatanong ko ang sarili ko kung ang isang 63 taong gulang na dating construction worker ay nabibilang kalaga sa mga boardroom at investment meeting. Ngunit sa tuwing nagdududa ako sa sarili ko, naalala ko ang mga salita ni Margaret. Inihahanda ka na para rito sa buong buhay mo. Hindi mo lang alam. Tama siya. 4 na dekada ng trabaho sa construction ang nagturo sa akin tungkol sa pamamahala ng mga team, pagtupad sa mga deadline, at pagbuo ng mga bagay na magtatagal. Ang pagpapalaki kay Tara ng mag-isa ang nagturo sa akin tungkol sa pasensya, sakripisyo, at kahalagahan ng pagtatakda ng mga hangganan. Ang pag-aalaga kina Linda at pagkatapos ay Susan sa panahon ng kanilang sakit ang nagturo sa akin tungkol sa pagiging matatag sa ilalim ng presyon. At ang dignidad na nagmumula sa paglilingkod sa iba ng walang inaasahang kapalit. Higit sa lahat, ang pagtulog sa homeless shelter ang nagturo sa akin kung ano ang pakiramdam ng pagiging hindi nakikita. Ang maging itinatapon. Ang magtaka kung may sinuman sa mundo ang magmamalasakit kung ikaw ay maglaho. Ang karanasang iyon ang nagbigay sa akin ng motibasyon. Upang kiyakin na walang ibang tao ang kailangang maramdaman iyon. 1 taon matapos pumanaw si Margaret, nakatayo ako sa bakuran ng Sarah Whitmore Community Center. At tinanod ko si Frank. Ang lalaking laging kinakausap ang kanyang apo na wala. Ngayon, nagtuturo siya sa isang grupo ng mga bata mula sa lokal na paaralan kung paano magtanim ng kamatis sa community garden. Hindi siya binisita ng kanyang apo. Ngunit nakahanap si Frank ng bagong layunin. Naging isang lolo figure sa mga batang ang sarili nilang mga lolo't lola ay masyadong abala o masyadong malayo. Si Marcos ay kinuhang financial advisor ng foundation. Ang kanyang mga dekada ng accounting experience ay napakahalaga. Sa pamamahala ng aming budget. Sa pagiyak na bawat piso ay napupunta sa pagtulong sa isang nangangailangan. Ang kanyang diabetes ay maayos na ngayon. Dahil mayroon na siyang access sa tamang medical na pangangalaga. At naglalakad siya sa mga pasilyo ng may kumpiyansa. Ang kumpiyansa na nagmumula sa pag-aalam na ang iyong mga kasanayan ay pinahahalagahan. Si Tommy ay lumipat sa isa sa mga community apartment. Matapos masuri ang kanyang factory ko bilang isang nagagamot na sakit sa baga. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa workshop na aming inilagay. Nagguturo sa mga nakababatang residente ng mga praktikal na kasanayan, tulad ng electrical work at basic repairs. Huminto na siya sa pag-ubo, at nagsimula ng kumawa. Ang pagbabago ay kapansin-pansin.
Tama si Sister Mary Catherine sa isang bagay. Walang malungkot na mukha rito. Ang Sarah Whitmore Community Center ay puno ng aktibidad, usapan, at tunay na tawanan. Ang tawanan na nagmumula sa mga taong alam na sila ay kailangan. Eksakto sa kung nasaan sila. Sa paglalakad ko sa mga pasilyo ng komunidad noong gabing iyon, humihinto upang makipag-usap sa mga residente at voluntaryo, naisip ko ang silid ni Margaret na puno ng mga regalo. 63 taon na mga regalo sa kaarawan, para sa isang apo na hindi niya kailanman nakilala. Binuksan ko na ang lahat ng iyon, isa-isa. Binigyan ng halaga ang bawat maingat na piniling laruan, bawat makabuluhang libro, bawat ekspresyon ng pagmamahal na naghintay ng mga dekada upang matangga. Ang ilan sa mga regalo ay itinago ko. Ang baseball glove na eksaktong kapareho ng ginamit ko noong bata ako. Ang bisikleta na ibinigay ko sa isang lokal na bata na hindi kayang bilhan ng pamilya ng bisikleta. Ang mga libro na ngayon ay binabasa ko tuwing gabi sa silid-aklatan na naging paborito kong silid sa mansyon. Ngunit ang karamihan sa mga regalo, idinonat ko sa community center. Para sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa mga batang ang kanilang mga lolo't lola ay hindi kayang bilhan ng mga laruan. Ang 63 taon ng pagmamahal ni Margaret ay dumami. Kumalat at umabot sa dose-dose ng buhay na hindi niya kailanman nakilala. Naninirahan pa rin ako sa mansyon. Ngunit hindi na ito pakiramdam na walang laman o nakakabigla. Ang bahay, puno na ng aktibidad. Mga board meeting para sa foundation. Mga training session para sa mga voluntaryo. Mga holiday dinner para sa mga residente na walang ibang mapuntahan. Ito ay naging kung ano ang laging inilaan ni Margaret na maging ito. Isang tahanan ng pamilya. Sa bisperas ng Pasko, eksaktong 13 buwan matapos pumanaw si Margaret, naupo ako sa kapilyang itinayo namin sa community center. At nakinig ako habang si Sister Mary Catherine ay nagbibigay ng isang maikling serbisyo para sa sinumang gustong dumalo. Puno ang mga upuan ng mga taong inabandona ng kanilang mga biological na pamilya. Ngunit nakahanat sila ng isang bagay na mas mahalaga pa. Isang kiniling pamilya. Batay sa paggalang sa isa't isa, pagbabahagi ng mga halaga, at walang kondisyong pagtangga. Pagkatapos ng serbisyo, habang nag-usap at nagbabahagi ng cookies ang mga taong inihanda ng staff sa kusina, lumabas ako sa covered porch. Nagsimulang umulan ng niebe. Nilaan nito ang mga hardin ng puti. Nakukumikang sa ilalim ng mga Christmas light na aming inilagay sa mga puno. Doon ko siya nakita. Tara. Nakatayo sa main gate. Nakatingin sa likod ng mga bakal sa eksena ng init at komunidad sa loob. Suot niya ang isang makapal na coat at scarf. Ang mga snowflakes sa kanyang buho. Nagpapakita sa kanya na mas bata. Mas tulad na maliit na batang naalala kong pinapatulog ko noon. Nakita niya ako. At inabot niya ang kanyang kamay. Isang tentative wave. Dahan-dahan akong naglakad sa patway patungo sa gete. Ang hininga ko, nakikita sa malamig na hangin. Hello, Itay, sabi niya nang sapat na ako ay kalapi upang marinig. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko, Tara. Anong nagdala sa iyo rito? Tumingin siya sa likod ko. Sa community center, kung saan ang mainit na ilaw ay sumisikat mula sa mga bintana. At ang tunog ng tawanan ay umalingaw-ngaw sa bakuran na natatakpan ng niebe. Binabasa ko ang tungkol sa lugar na ito, sabi niya. Tungkol sa foundation. Tungkol sa itinayo mo rito. Gusto kong makita ito para sa aking sarili. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Hinahanap ang mga tanda ng kalkulasyon o manipulasyon. Ngunit ang nakita ko lang ay kuryosidad. At isang bagay na maaring pagsisisi. Ano sa tingin mo? Tanong ko. Sa tingin ko, maingat niyang sabi, nagsisimula akong maunawaan kung bakit hindi ka kailanman nasisiyahan sa paraan ng pamumuhay namin ni Kevin. Huminto siya. Ang kanyang hininga, bumubuo ng maliliit na ulap sa malamig na hangin. Sa tingin ko rin, may utang akong tawad sa iyo. Hindi dahil gusto ko ng isang bagay mula sa iyo, kundi dahil karapat-dapat ka sa mas mabuti mula sa akin. Karapat-dapat ka sa mas mahusay kaysa sa isang anak na nakita kang pabiga. Sa halip na makilala ka bilang isang taong ginugol ang buong buhay niya sa pagpasa ng mga pasanin ng ibang tao nang walang reklamo. May naramdaman akong humupa sa aking dibdib. Isang buhol ng sakit na daladala ko mula ng araw na itinaboy niya ako mula sa kanyang bahay. Nandito ka ba dahil sa trust fund? Tanong ko. Dahil sinabi sa iyo ni James ang tungkol sa mga kondisyon. Umiling siya. Nandito ako dahil ginugol ko ang nakaraang taon sa pagboboluntaryo sa isang senior center sa downtown. Sinusubukang maunawaan kung ano ang pakiramdam ng pagiging kapakipakinabang. Sa halip na maging karapat-dapat lang. At nandito ako dahil na-realize ko na ang anak na pinalaki mo, namatay sa isang lugar. At gusto kong malaman kung posible bang ibalik siya. Tiningnan ko ang babaeng ito na bumasag sa aking puso. At iniwan niya ako nang kailangan ko siya. At nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita mula nang bata pa siya. Tunay na kahinaan. Hindi nakalock ang gate, sabi ko. Nag-atubili siya. Sigurado ka.
Alam kong wala akong karapatang basta na lang magpakita rito at umasa ng kapatawaran. Wala ka nga, sumang-ayon ako. Ngunit may karapatan kang subukang kitain iyon. Binuksan ni Tara ang gate. At tumasok siya sa bakuran ng komunidad na itinayo ng kanyang ama ng may pagmamahal, sa halip na pera. Habang naglalakad kami pabalik sa center ng mag-asama, nagtanong siya tungkol sa foundation. Tungkol sa mga residente. Tungkol sa kung paano ko natutunan na pamahalaan ang isang komplikadong operasyon. Hindi naman ganoon kakomplikado, sabi ko sa kanya. Kailangan mo lang tandaan na bawat desisyon ay nakakaapekto sa totoong tao. At bawat tao, mahalaga. Kahit ang mga taong gumawa ng malalaking pagkakamali, tanong niya. Huminto ako sa paglalakad. At lumingon para tingnan siya. Lalo na ang mga taong gumawa ng malalaking pagkakamali. Kung sila ay tunay na nagsisisi. At handang gawin ang trabaho upang ayusin ang mga bagay. Hindi kami nagyakapan. Hindi kami nagdeklara ng pagmamahal sa isa't isa. O, nangako na ang lahat ay magiging perpekto mula ngayon. Ngunit naglakad kami papasok sa init at ilaw ng community center ng magkasama. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng higit isang taon, pakiramdam ko, maaring magkaroon ako ng anak muli. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa silid-aklatan ni Margaret, binabasa ang isa sa mga libro na binili niya para sa aking ikawalong kaarawan. Naisip ko ang paglalakbay na nagdala sa akin mula sa isang homeless shelter, sa mansyon na ito. Puno ng layunin at pagmamahal. Naisip ko ang babaeng naghanap sa akin sa loob ng 6 na dekada. Ang ina na hindi ko nakilala ay namatay upang ibigay ako sa mundo. Ang lolo na ang pocket watch ay dala ko ngayon. At ang mga halagang sinubukan kong igalang. Higit sa lahat, naisip ko ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging pabigat ng isang tao at pagiging kagapala ng isang tao. Sa halos buong buhay ko, sinubukan kong huwag maging pabiga. Kaya nakalimutan ko na maaari akong maging paggapala. Tinuruan ako ni Margaret na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung ano ang maaari mong ibigay sa iba. Ito ay tungkol sa pagkilala sa likas na halaga ng bawat tao. Mahal niya ako bago niya malaman kung anong klaseng tao ako. Bago niya malaman kung karapat-dapat ako sa kanyang kayamanan. Bago niya malaman kung gusto ko pang kilalanin siya. Mahal niya ako. Dahil lang ako ang kanyang apo. Dahil ako ang anak ni Sarah. Dahil ako ay pamilya. At ngayon, napapalibutan ng isang komunidad ng mga taong inabandona at nakalimutan. Ngunit nakahanap ng kanilang daan pabalik sa pagiging kabilang. Naintindihan ko kung ano ang tunay na kayamanan. Hindi yon ang 400 milyong piso sa mga bank account. Hindi yon ang mansyon o ang mga negosyo. Ito. Ang pagiging mahalaga sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyo. Ang pagkaalam na ang iyong buhay ay nagpaganda sa buhay ng iba. Hindi na ako si Allen Morrison, ang pabigat na walang gustong pasanin. Ako si Alan Whitmore Morrison. Ang taong natuto na minsan, ang pinakadakilang mana ay hindi pera. Ito ay ang kalamang ikaw ay minamahal. May kinabibilangan ka. At na may kapangyarihan kang kiyakin, na walang ibang tao ang kailangang humarap sa buhay ng mag-isa. Ibinigay sa akin ng aking pamilya. At ngayon, gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagbibigay ng pamilya sa iba.